What's up sa inyo guys mga karadyo? So Rocky here, Delta Whiskey 4, Alfa Romeo Whiskey. So nandito ako ngayon sa bahura namin. So ngayon papakita ko ngayon sa inyo guys yung isa kong homebrewed na dipole. So kung makikita ninyo, ayan siya. Ayan sa taas. So dalawang antena yan dyan sa taas. Isang binili kong Cygnus 828 na dual band, tapos yung isa is isang homebrewed na dipole. Ngayon sa video ito papakita ko sa inyo yung testing niya, kung ano yung resulta niya sa SWR gamit yung SWR meter, tapos titingnan din natin sa Nano BNA dun sa vector network analyzer natin. So tara, samahan niyo ako. So ayun mga karadyo, dito na ako sa loob ng bahay. Pinakita ko sa inyong antena kanina sa taas is naka-connecta siya dito, yan sa base ko. So pakita ko sa inyo. Ayan. So yung base ko is isang Yaesu FT2980. Tapos yung power supply ko naman is Cygnus na 20 amperes. Yung antena yan galing sa taas, RG8. Ito siya. Isasaksak muna natin siya dito sa ano ko. Sa Nano BNA. Ayan. Tapos tingnan natin sa computer para makita natin yung plot ng SWR niya. Ayan mga karadyo, naikabit ko na yung antena natin sa Nano BNA. Ito yung RG8, naka-hook up sa S11 port niya. Tapos itong Nano BNA, kinabit ko sa laptop ko gamit yung USB-C. So ayan. Tapos dito sa apps ng Nano BNA sa laptop, ayan, makikita ninyo, ito yung plot ng SWR niya. So itong shaded area na ito, ayan. Yan yung region ng 144 to 146. So, pakita ko lang sa inyo. So yan, kung makikita niyo itong shaded area na ito, itong region na may parang puti, yan yung amateur band. So, galing 144 papuntang 146 MHz. So, sabi daw dito sa 144, ayan, 144 mga 1.2. 1.2 yung SWR. Tapos sa 144.5, ayan, lipat natin, 144.5, 1.2 yung SWR. Tapos dito naman sa gitna yung center frequency ng antena natin, ayan, mga 1.18 sa 145 MHz. Tapos lipat natin 145.5. So 1.19 yung SWR, 145.5. Tapos doon naman sa dulo 146, 1.19. So ayan, yan yung graph ng SWR natin sa amateur band. So 144 to 146 MHz. So yan, yung region na yan. Ngayon guys, titingnan naman natin yung sa SWR meter kung ano yung reading niya. Natanggal ko na siya sa Nano BNA. Kinabit ko na dito sa metro natin. Tapos ngayon, ipapower on na natin yung radyo para matesting natin siya. Yung SWR gamit itong base radio natin. Power on na din natin itong meter natin. Ayan, so nakabukas na lahat. Start tayo sa 144 MHz. Ayan, bawasan lang natin yung volume. Tapos start tayo sa low power. So 5 watts. Try natin mag-transmit 5 watts. 144. Ayan, so yan yung reading, 4.8 watts, 1.0. 144 yan. So taasan natin. Gawin nating medium power, so mga 30 watts. So 144 pa din. Yan yung reading, 1.04 sa 144. Tapos high power, pinakasagad na. So mga around 80 plus watts na to. So 144 pa din, high power guys. Yan, so 90 watts yung RF power, 144, 1.19. So okay pa din, okay pa din. So ngayon, lipat tayo sa 144.5. So 144.5. Simula tayo sa low power, 5 watts. So ayan, 144.5. Plot 1. Lipat tayo sa medium power, 30 watts. So ayan, 30 watts. So transmit tayo. Ayan, so 1.01, 144.5. Makikita nyo naman yung frequency dyan. Ayan. Tapos ito yung RF power nya. So ngayon, high power na tayo. 90 watts, high power. 144.5 pa din. So 90 watts, 1.06.
Ayan, 1.06. Nalipat na tayo sa 145. 145. Tapos, balik tayo sa low power, 5 watts. Ayan, 145 yung center frequency natin. So, flat 1. Medium power, 30 watts. Ayan, 30 watts, 1.01. Tapos, high power natin, 90 watts. 145 pa din yan, 145 pa din. Ayan, 93 watts, 1.04. 145 yung frequency. So makita ninyo yung reflected niya konti lang, no, kasi almost flat 1 na yung SWR natin. So lipat tayo 145.5. 145.5. Ayan, so 145. Try natin low power ulit, 5 watts. Yan, so flat 1 pa din, 5 watts. Medium power, 30 watts. Try natin. 1.01, tapos high power yung 90 watts na sagad. So 1.07 sa 145.5. Kung ngayon punta na tayo sa dulo ng amateur band, 146. 146 tayo. Yan, 146. So band edge na to, guys. 5 watts pa din, low power. So transmit tayo. So yan, 5 watts, 1.0. So ngayon 30 watts. Medium power tayo, guys, 146. 29.6 watts, tapos 1.01. Tapos sagad na natin high power. Ayan, high power, 146 pa din. So transmit tayo, 146 high power. So 93.5 watts, 1.06. So sobrang ganda yung sobrang ganda yung tono ng antena natin. So ayan guys, nakita nyo naman sa testing natin. So makikita ninyo yung pagkakaiba ng reading na gamit yung Nano BNA tapos yung SWR meter. Dito makikita mo talaga yung curve ng SWR plot mo dito sa Nano BNA. Itong Nano BNA, milliwatts lang kasi yung output nito. Pero makikita mo yung general na tono ng antena mo doon, kung wideband ba siya or masyadong narrow yung pagkatono ng antena mo. Tapos i-cross check mo na lang gamit yung SWR meter mo para makita mo talaga yung actual na SWR niya pag gumagamit ka na ng matataas na mga power. So hanggang dito lang muna mga karadyo. Hopefully sana nakatulong itong video na ito sa inyo. Hanggang sa susunod ulit, 73, and mabuhay sa inyong lahat.